Kumusta mga kanaysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinas. So, ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So, ang video ito is mula naman kay Boss Balita TV. So, meron ito mabagat na nayanig ang Senado. Grabe, si PBBM nagulat. Bumaliktad si Zaldico. Nahuli si Escudero, kakapasok lang. So yan yung panonoorin natin ngayon, men. Bibigyan natin to ng reaction and then kayo na din bahalang humusga. So bago natin simulan, Boss Balita TV, supportahan nyo yan. Tapos syempre kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayong manood, huwag yan rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinas. Mga kanoys, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, babagat ng video ito, nayanig ang Senado. Grabe, PBBM nagulat. Bumaliktad si Zaldico, nahuli si Escudero, kakapasok lang. So, Boss Balita TV Pilipinas. Like, comment, share, subscribe. Start. Courtesy din sa Malacanang. Agulat na balita, grabe si PBBM nagulat, bumaliktad na si Zaldico. Tinuro si Escudero kasabwat, nahuli na ang mastermind. Ayon sa nakalap nating impormasyon, nilaglag na ni dating Congressman Zaldico si dating Senate President Francis Chis. Niyanig na ang Senado. Binulgar na si Escudero daw ang nagtapyas sa budget. Grabe si PBBM nagulat, bumaliktad na si Zaldico. Tinuro si Escudero kasabwat, nahuli na ang mastermind. Tara panoorin natin. Yusek, good morning. Tugon lang po ng Malacanang regarding po sa sinasabi ni Zaldico kasi nakasulat ito po ay galing sa kanyang sulat para kay Pangulong Marcos. Sinabi kasi ni Zaldico na si dating Senate President Escudero po ang nag-utos na magtapyas ng pondo sa ilang government agencies sa 2025 budget. At sinabi niya, hindi po daw ang Kamara ang nagtapyas kundi po ang Senado. Ano po ang masasabi dito? Ano ba? Yari, iyak na naman si Quezon ito para. Ito may effort na rin po ba na investigahan po ito? Una-una po, kung ang itunuturo niya po ay Senado, mas maganda po siguro na ang Senado mismo ang sumagot ito. Kung sino mang particular na tao ang kanyang binabanggit, mas maganda po na maitanong kung ito'y may katotohanan. Considering the fact that Zaldico is still not here in the country. He's not ready to face the Filipino people here in the country. So parang mahirap din naman pong tugunan ito. Basta-basta. Hindi natin alam kung anong katotohanan. Diba? Kita nyo? Hindi kinagat agad, di ba? Hindi kakagatin ang admin yan para knowing Zaldico, di ba? Kasi ang gusto kasi ng mga DDS, nung sinabi ni Zaldico na involved si Romualdez at saka si PBBM, gusto nila na kagatin agad yon ng Pangulo, nila Dilima, ng mga Pinks. Di ba? Yun yung gusto ng mga DDS. Gagi. Alam nga namang simulan nila agad yan, intriga pa lang yan. Di ba? Ano bang ebidensya ni Zaldico? Ebidensya niya mula sa bibig niya lang. Kung may ebidensya man siya, maleta lang, nawala ng laman. Kung may ebidensya siya, tinuturo niya si PBBM at si Romualdez nang hindi kasali yung sarili niya. 'Di ba? Alam niyo yung pinapalabas niyo na witness, kaduda-duda yung mga kinakanta nila. Kaya di mo rin masisisi talaga kung bakit hindi ma-aksyonan yung mga witness nyo kuno. Mahirap sa mga witness nyo, parang mga ing-ing eh. Diba? Hanap kayo ng mga solid na witness talaga kung gusto nyo ma-actionan agad. Yung hindi takot na witness. Diba? Pero kung sino man po yung nabanggit niya na concerned officer from the Senate, mas magandang siya po ang sumagot kung ito po ay may katotohanan. Pero sulat po kasi niya ito, ma'am, kay Pangulong Marcos. Hindi pa nga po natin alam kung ito'y natanggap ng Pangulo dahil hindi namin napag-uusapan itong sulat na ito. Okay, salamat po, ma'am. Thank you. Follow-up question na po from Christian Soros, DZMM. Going back kay Zaldico, dahil na-mention po kahapon ni Secretary Remulla na maaari nasa Portugal si Zaldico, may directive po ba ang Pangulo sa DFA in coordinating with Portuguese authorities or officials para po ma-countercheck kung talaga pong nasa kanila si Zaldico? Sa lahat po na ahensya na concern, since ang Pangulo po ay nagutos na rin po na ihanapin at pauwiin dito si Zaldico, lahat po ng ahensya na concern dapat po na alamin ito at makatulong para mapabalik po agad si Zaldico sa Pilipinas. Thank you. Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, good morning po, Yusek. Yusek, is the government considering na maglabas ng reward o pabuya para mabilis na madakip si dating Congressman Zaldico? Sa ngayon po, wala pong napag-uusapan sa ganyan. Pero since nadinig po sa inyo, maaari po siguro i-considera. Pero as of now, wala pa po napag-uusapan tungkol dyan. Pero naniniwala Pwedeng maglagay ng patong sa ulo kay Zaldico. Ang tanong, kung gagawin ng admin yan, for sure, puputaktihin, bulol talaga no? Puputaktihin na naman sila ng mga DDS. Why? Sasabihin na naman nila, personal na naman nila si Zaldico. Diba? Gusto na talaga nilang patahimikin si Zaldico. Ganyan yung magiging labas eh.
Kaya ako ay suggest sa admin na wag nilang papatungan sa ulo si Zaldico. Pwera na lang kung yung expose niya is meron talagang mga katuturan. Pero kung yung galing lang sa bibig niya, tapos yung pinagsasabi niya, hindi daw siya kasali sa mga kaburastugan, eh wag na lang. 'Di ba? Kasi magbabackfire lang din yan sa admin. 'Di ba? Parang papalabasin pa nila na inaano na naman, pinupolitika na naman. Papalabasin na naman nila na parang direct na naman yung Pangulo sa pangingialam dyan. 'Di ba? Ayaw pa naman ng mga DDS yan. Masyadong reklamador sila, no? Pong palasyo na malaki may tutulong kung sakaling maglabas ng reward para madaling ma-locate and eventually ma-arresto na si Zaldico. Maganda po suggestion yan. Opo. Thank you po, Yusek. Thank you. Maricel Umali, GMA News. Ay, Maricel, sorry. Sana tingnan din to ng mga DDS sana kung sakali mang maglalagay sila ng patong sa ulo ni Zaldico, hindi yan nagmula talaga sa admin yung idea. Nagmula yan dun sa reporter na nagtanong. Diba? Kasi for sure, ipapahidan naman nila sa Pangulo yan. Gagawa na naman sila ng istorya na kesyo, grabe talaga si PBBM mo. Para talaga hindi mabuko yung kalukuhan niya. Diba? Magpapatong siya sa ulo. Diba? Yan na naman yung ano nyo, argument nyo dyan. Diba? Masyadong predictable. Good morning, ma'am. Ma'am, speaking of mga fugitives, meron na po ba tayong information as to the whereabouts of Cassandra Leong and ano po yung efforts Cassandra natin Leong to din. track her? Yeah. Actually, humingi po tayo ng response mula sa DILG. At ang sabi po ay sa kasalukuyan, base sa kanilang records, nasa Pilipinas pa po si Miss Cassandra Ong. At patuloy pa rin po ang paghahanap sa kanya dahil nga siya po ay tinatawag na fugitive dahil may warrant of arrest na po. So, kung sino man din po sa mga kababayan natin ang makakakita kay Cassandra Ong, ipagbigay alam din po agad sa ating law enforcement agencies para pa magampanan din po ang pagsiserve ng warrant of arrest sa kanya. In the same light, ma'am, i-request nyo ba ang taong bayan na picturean din siya pag siya'y makita katulad ng request ng DILG na gawin for Zaldico? Sa lahat ng mga pagkakataon, sa lahat ng maaaring gawing paraan, maliit malaki na tulong, makakatulong po yan sa gobyerno para po mahanap ang mga fugitives. Maraming salamat po. Tama. Thank you. Ann Soberano. Actually, mas safety nga yan na ano eh, na manhunt. Diba? Unlike nung ano talaga, may patong ka sa ulo na parang kukulatain ka na lang talaga bigla, diba? So, sa ngayon kasi, huwag kayong gumawa ng action agad. Post nyo muna yung picture para syempre maramdaman din nila na paliit na ng paliit yung mundo na ginagalawan nila. So, ang effect kasi niyan, pwedeng maano sila ba na kapagod na magtago. Ako nga, kung iisipin ko ba, sarili ko ba, ang hirap pala magtago. Like for example, di ka mahanap ng government. Pero syempre, kung nag-trending ka na, nabalita ka na, of course, may makakamukha na talaga sa'yo. Diba? I mean, pwede ka na mamukhaan. Diba? Kasi syempre nakita ka na sa TV. So meaning, kapag lumabas ka ng bahay, parati ka na lang nakatingin sa mga ano mo, balikat mo. Like, sumusunod ba sa akin? Or every time na may tao na mag-eye contact sa'yo, parang kakabahan ka na. Parang ganyan ba? Which is yun nga, kung iisipin mo, parang ang hirap mamuhay sa ganyan. Diba? Alam niyo yung ganyan na broad daylight, may takot ka sa tao. Diba? So, ang magandang gawin na lang siguro dyan, surrender ka na lang kasi what if matapat ka sa tao na galit na galit sa ano, mga kurakot? Yari ka. Bombo Radyo. Let Narciso, DZRH. Mike, please po. Good morning, Yusek. Ma'am, hingi lang po kami ng reaksyon ng Malacanang dun sa pagsuspende ng Kamara kay Congressman Kiko Barzaga. Ayan na. Desisyon po yan ng House of Representatives. So, yan po ay nalaman na po kung ano po naging desisyon. So, ginagalang po ng Pangulo kung ano ang desisyon ng House of Representatives. Ang dating po kasi kay Congressman Barzaga ay sinuspindi siya. Bagamat Kamara yung nagpataw ng suspension ay sinuspindi siya ng Administrasyong Marcos na maraming kaalyado sa Kamara dahil doon sa pagiging kritikal niya sa Presidente. Ano po masasabi ng pala? Yan naman talaga yung ano eh. Yan naman talaga yung sasabihin niyo eh. Especially kalaban niyo yung Pangulo eh. Yan talaga yung pagbubuntunan niyo ng galit. Diba? Parang ano lang yan, why not? Diba? Sa mga DDS na makiki-agree kay Barzaga. Naalala niyo yung pagpapaklose niyo sa ABS-CBN. Diba? Pilit nililink yun ng Pinks or Dilawan na connected yun. Diba?
kay FPRRD pinapatahimik yung ABS-CBN kasi parang against si Duterte na ibabalita yung mga kalokohan o kabulustugan niya. 'Di ba ang depensa nyo doon? Sabi nyo, bakit si FPRRD yung tawag dyan, sisisihin nyo dyan, kamera yung nag-initiate ng pagpapaklose niyan. 'Di ba? Pero may galit si FPRRD sa ABS-CBN kasi yung mga balita against sa kanya, pinapublish ng ABS-CBN. 'Di ba? So, meaning, kayong mga DDS, wag na wag nyong aagrihan si Barsaga. Kung ang tingin nyo rin doon sa ABS-CBN case dati is hindi nangingialam si FPRRD. 'Di ba? Kung ang paninindigan nyo that time is wala namang kinalaman si FPRRD dyan. Yung camera naman yung nagpa-close sa ABS-CBN. Dapat same as dito din kay Kiko Barsaga. Tanggapin nyo na yung hatol ng House of Representatives ng camera is mula lang yun sa camera, hindi kay PBBM. Kasi kung ipagpipilitan nyo na si PBBM involved dyan, hindi pwede din naming sabihin na si FPRRD involved din siya doon sa ABS-CBN na pagpapaklose. Di ba? Isipin nyo na lang siguro na backfire nyo to or karma, maybe. Di ba? So in other words, sinasabi niya ang pangalan po ni Pangulo dahil sa kanyang pagkakasuspindi. Unang-una po yung mga lewd photos na kanyang pinost. Hindi naman po kasama ang Pangulo nung ito ay kanyang ginawa. Hindi naman kasama ang Pangulo nung ito pinost. At yung mga sinasabi niya mga umanong disinformation laban sa AFP, hindi rin po yata kasama ang Pangulo sa kanyang mga umanong disinformation. So sa ating nakikita rito, ginagamit lamang ang pangalan ni Pangulong Marcos Jr. para ma-justify ang kanyang mga ginagawang disinformation. Thank you. Follow-up question again. Vance Fernandez, Police Files. Yes, ma'am. BP Sara Duterte says that she will fight against greedy of certain high-ranking officials in the government. Any comment on this? Grabe. Again? Wait lang, ang comment ko lang dyan, nakakikilawot. Napaka-hipokrito. Sobrang hipokrito par. Like, yan lang talaga pumasok sa isip ko. Kauna-unahang word, hipokrito. Diba? Like, men, kala mo talaga sobrang linis, diba? Kala mo talaga nalutas na yung issue niya about sa impeachment, yung sa 125 million. Hindi nalutas yun. Nabutasan nyo lang yung impeachment. Diba? Pero hindi nalutas yun. Hindi nasagot yun. Diba? Tapos ngayon, bigla-bigla kang iipal. Itong mga tagosunod naman nila, hangang-hanga din. Anak ng tokwa. Hipokrito talaga, par. She will what? Fight Fight what? against greedy of a certain high-ranking officials in the government. I-fight niyo yung sarili niya. Fight herself. Sino particular? Herself ba? Well, yan lang ma'am ang sinabi niya kasi parang hindi pinupunto niya ma'am na may mga certain greedy officials sa government. Okay, siguro unahin po muna natin sa OVP. Yun Yun lang lang po. Thank you. Thank you. For our last question, choose the easy double. Sobrang basic lang ang sagot eh. Pero malalim. Dumidiin. Good morning, ma'am. Ma'am, may mahalagang position po sa palasyo na hindi pa napupunan like Office of the Chief Presidential Legal Counsel at saka yung PLLO. Mayroon na po bang kapalit sa mga pwestong ito? Mamaya po magkakaroon kami ng meeting at maaari ko pong itanong yan. Sa ngayon po ay wala pa pong nababanggit sa amin. Doon po sa MECO, ma'am, parang meron na kaming narinig na mayroon nang naiupo doon, hindi pa po naia-anunsyo. Hindi pa po na ibibigay muli sa akin. Kapag ka po na ibigay sa akin ng pinakadetalye, ibibigay ko po agad sa inyo. Last question, ma'am. Sa Senate, ma'am, sabi po ni Senator Win Gatchalian, parang kapos na sa panahon para maipasa itong 2026 pambansang budget. Kapag ka nangyari daw po yun, mauulit itong pinaka-maanumalyang 2025 national budget. Ano ba ang pwedeng gawin natin para maihabol na maipasa yung 2026 budget? Ay, bilisan ng trabaho. Dapat bilisan ng pag-aaral. Ayaw po ng Pangulo ng reenacted budget. Alam po natin yan. So hanggat maaari, bilis-bilisan natin, although kahit tapos na yung kapos ang panahon, sana po mas mapabilis natin. Yusek, good morning po. Any reaction po from the Palace regarding po dun sa 14 million pesos na uncollected expenses po ng Marcos administration sa kanilang foreign trips na filag po ng COA? Actually po, lumalabas po dito sa COA report or sa nabanggit na anunsyo or pag-flag ng COA. Ang COA, ang OFW ang may receivables. So, dapat ang OP ang babayaran ng ibang mga ahensya. Okay, ito po ang masasabi natin patungkol dyan, and I quote, collection letters were already issued in April and May 2025. Of the said amount, 7,887,555.64 or 55% were already collected to date. The OP consistently monitors the outstanding bills through monthly aging report and sending of collection demand letters. End of quote.
Pero po Yusek, parang inabunuhan po ba muna ito ng Office of the President, yung gastusin sa foreign trips ng mga iba't ibang government agencies, tapos po tsaka lang babayaran? Parang ganun po yung nangyari? Ganun po. Ganun po nangyayari. Parang pinapaliquidate lang. Magbigay lang ng resibo. Okay, at least may resibo. Pero kung walang resibo, din natin masisisi din na mag-question sila, no? Pero sa VP, meron mang resibo. Ay, merong resibo pala. Kaso lang yung resibo, parang grocery na resibo eh. Mary Grace Piados. Ang tokwang yan. Piados. So, hindi pa po sila kailangan pong bayaran. Kasi kung hindi mo nababayaran, hindi po aandar ang pagtatrabaho ng OP. At mafa-flag po talaga ng COA ang OP. Kaya po nagbibigay na po ng mga demands ang OP sa mga ahensya para po mabayaran pong muli. Or rather, mabayaran yung kanilang mga kakulangan at ito naman po ay dumadaan sa legal na proseso. Meron po bang deadline na sinet ang OP para po makapagbayad na itong mga iba't ibang government agencies na ito? Meron po, nasa demand letter po nila, sa collection letter nila para po matugunan agad ng mga ahensya. At alam naman din po natin sa gobyerno, paminsan-minsan, may mga sinusunod na proseso. Ilan po yung deadline kung alam po ninyo? Hahanapin ko po muna yung demand letter para po mabigyan ko po kayo ng update patungkol po dyan. Thank you po. Thank you po. Follow-up question, Maricel Halili, TV5. Magandang umaga po, Yusek. Yusek, follow-up lang. What was the reason kung bakit po yung mga agencies medyo natagalan ng pagbabayad sa OP? Ano po yung binigay nila? Sa ating pagkakalam, may mga legal na proseso na dapat na sundin. At aalamin din po natin, kaya po sinabi nga po natin, collection letters pa lang ay meron na po as early as April and May 2025. So hanapin po natin at titignan po natin kung ano yung mga reasons kung bakit na-delay ang kanilang pagsusumite ng mga payments para sa OP. But ideally, ano po ba usually yung average period na binibigay dito sa mga departments? For example, dito sa ganitong sitwasyon na pinapalawalan ng OP, yung supposedly ay budget na galing sa kanila? Depende po sa sitwasyon. So may mga pagkakataon po kasi na kailangan talaga muna na mag-audit, kailangan na mag-report. So aalamin po natin sa mga ahensya kung bakit medyo natagalan ang kanilang pag-remit ng kanilang mga payments. Thank you. Julie Baisa, 1PH. Morning, Yusek. Yusek, PCIJ reported na isa daw po sa nangunang beneficiaries ng allocable funds ng DPWH District ni Ilocos Norte 1st District Congressman na Sandro Marcos from 2023 to 2025. Baka nakarating na po ba to sa Pangulo or may comment? Kasi sinasabi po, mukhang politicized daw yung pagpopondo dahil mataas yung nakuha ng 1st District ng Ilocos Norte kahit na mas mababa yung population as compared with, for example, Rizal na mas mataas yung population pero mas konti yung allocable funds. Nabasa na po. So issue yan. So siguro hindi. Ano ba yung status ng Ilocos about sa flood control issues? 'Di ba? Kasi for example, yung sa iba na parang may mga history na ng flood control corruption. Of course, I think dapat hindi na sila magtaka na kumunti yung budget nila, 'di ba? Kasi hindi din naman nalalagay sa especially if for example, under investigation pa. Pero bigyan niyo nga ako ng sa Ilocos kung meron na bang napabalita. Nakikita ko pala ngayon kasi sa Davao eh. Pangulo ang nabanggit na report or pag-uulat ng PCIJ. But as of now, I cannot speak for in behalf of Congressman Sandro Marcos. At sabi naman po niya, siya po ang nagboluntaryo. Kung ano man po ang issue sa kanya, siya mismo ang pupunta sa ICI para maimbestigahan po siya. Bigyan lamang po siya ng date para po magkaroon ng tamang schedule. Si Presidente po, anong comment, Yusek, dun sa report? Alam naman po ng Pangulo na alam ni Congressman Sandro Marcos ang kanyang ginagawa at alam niya po kung paano ito sasagutin. Thank you. Follow-up question. Tama naman. Diba? Pwede pintiwala sa anak. Pero, syempre, hindi naman sa pagiging balimbing or bias or whatsoever, pero napakatanga na lang talaga siguro kung halimbawa ganyan, grabe na yung issue ng flood control corruption tapos mangungurakot ka pa rin this time. Diba? Napaka-reckless move yan. Diba? Tsaka imposible din na parang kikilos lang si Sandro ng kanya-kanya kasi kita nyo naman si PBBM kung paano siya nag-iingat ngayon sa term niya sa president. Pinapahalagahan niya talaga. I think yung plano kasi yung iwan na legacy ni PBBM or legacy bang tawag dyan. Basta I think isa sa plan niya. Dapat kapag bumaba na siya sa pwesto, hindi ganun ka dumi yung tingin ng taong bayan sa mga Marcoses. Though yung kapatid niya na Kumag, pinapadumi yung mga Marcoses, diba? But, yeah. Yung hindi lang siya gaano kalaki na hate, ganun. Diba? And then, yan, kung pagbabasihan mo yan, of course, na-briefing na ni PBBM yung anak niya na, wag na wag mong papasukin yung mga kalokohan dyan sa politics, ha.
'Diba? Kasi syempre nagre-regain pa tayo ng trust sa taong bayan. 'Diba? Alam niyo naman yung history ng mga Marcoses before. So kaya for me talaga, grabe yung pag-iingat nila ngayon. So, yeah. Good morning. But would the palace be open to the possibility of a lifestyle check for the presidential son and the family given the allegations of corruption? Nandiyan na po yan. Hindi, walang pinagbabawas sa lifestyle check. Kahit sino po. So open po na? Open po, even before. Thank you. Next is Samuel Medinilla, Business Mirror. Hey, good afternoon. Hey, good morning po, ma'am. Itatanong ko lang po, President Marcos will extend the service contracts of COS and GO workers beyond December 31, 2025 in connection po to dun sa COA DBM Joint Circular Number 2 Series of 2024 na supposedly after this year, matatapos na po yung mga contracts ng nasabing workers. Magkakaroon po ng meeting mamaya. So most probably by tomorrow, meron na po akong update sa inyo. Thank you po. Last question. Chloe Yufana, Business World. Yusek, quick reaction lang po sa statement ng DepDev kahapon na the Philippines might miss its GDP growth target for third year in a row. Quick reaction from the palace. Muli, sinisikap ng palasyo, sinisikap ng Pangulo na maabot natin kung ano yung target po natin. So pagsisikapan pa rin po. Especially with this kind of rallies na nangyari po, medyo maingay po, talagang po nakaka-apekto to sa ekonomiya. So, pagtutulong-tulungan po ng economic team ng Pangulo at also with the help of the people na sana maabot. Anong rate nyo doon sa latest rally? Para sa akin, okay lang naman yung rally, di ba? Though binabash siya ng mga DDS na kesyo nilangaw daw. Pero so far, yan nakikita ko sa rally, sobrang good. Nagustuhan ko doon is yung kay Catriona Gray. Di ba? Sayang di niya minention si Chavit doon. Like, hey, Manong Chavit, kumusta ka na? Diba? Natin ang target. So gusto pa rin po natin maabot ang target? Definitely. Thank you, Yusek. That's the last question, Yusek. Thank you. Definitely. At bago tayo magtapos, kampanya ng pamahalaan kontra sa pinagbabawal na gamot nagpapatuloy. Bureau of Customs nasabat ang iba't ibang uri ng illegal substances at kush na nagkakahalaga ng 14.9 million pesos. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na panatilihing ligtas ang ating mga kababayan mula sa... May nahuli na. Hindi naman nila i-appreciate yan. Ang sa kanila, grabe na yun, talamak na yung mga pinagbabawal na gamot ngayon. Pero itong mga ganitong balita, hindi nila tinitingnan. Kaya masasabi talaga nila na walang improvement, walang nagkagawa. Diba? Pinagbabawal na gamot. Nasabat ng Bureau of Customs kasama ang PIDEA at NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group ang iba't ibang klase ng illegal substances sa kanilang operasyon noong katapusan ng Nobyembre. Kinumpiska ng mga pinagsamang puwersa ng pamahalaan ang 3 inabandonang parcel na may lamang marijuana, cannabis tablets at amphetamine sa isinagawang inspeksyon sa isang warehouse sa Pasay City. Sinadyang i-misdeclare ang laman ng mga nasabing kargamento upang makaiwas sa inspeksyon, subalit hindi pa rin ito nakalagpas sa mga otoridad. Sa isa pang interdiction operation ng BOC, nitong November 28, nasabat ang tinatayang aabot sa 14.9 million pesos na halaga ng high-grade marijuana sa NAIA Terminal T. Dahil sa masusing koordinasyon ng BOC, PIDEA at ibang ahensya, kinumpiska ang isang luggage na naglalaman ng 18 vacuum-sealed pouches. Ang mga ito ay may kabuang... Grabe, parang sa movie lang na kahit gaano kahigpit yung security is ilulusot at ilulusot pa rin nila. Grabe talaga itong mga illegalistang to, Hayok na hayok sa pera Timbang na 9.9 kilos ng hinihinalang mga pinatuyong dahon ng marijuana kush. Binalaan naman ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang mga elementong nagbabalak gumawa ng illegal na magiging mabilis ang aksyon ng pamahalaan upang parusahan ang mga nagtatangkang magpuslit ng illegal na kontrabando sa bansa. Dapat ang mga natagumpay na operasyon na ito ay bunga ng patuloy na kampanya ng Administrasyong Marcos Jr. para bantayan ang ating mga border at labanan ang pagpasok ng illegal na droga sa bansa. Serbisyong may puso para sa mga OFWs. Bilang tugon sa hangarin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maghatid ng serbisyong may puso, binuksan kahapon ang bagong OFW Lounge sa NAIA Terminal 1. Pinangunahan ni First Lady Liza Marcos ang seremonyang ribbon cutting ng bagong OFW Lounge sa NAIA Terminal 1 kasama si DMW Secretary Hans Leo Cacdac. Kasama rin sina OWA Administrator Patricia Yvonne Kaunan, Pasay City Mayor Imelda Gallardo Calixto Rubiano at NNIC Chairman and CEO Ramon Ang sa nasabing kaganapan. Ramon Ang. Akali, si Chavit pala yung isa, Ang OFW Lounge ay ang unang pamaskong handog ni Pangulong Marcos Jr. para sa mga bagong bayani ng bansa. Ayon sa DMW, sa pangunguna ni Secretary Cacdac, mararanasan ng mga kababayan nating OFWs ang mas maluwag, mas maaliwalas na espasyo at mas pinalawak na serbisyo gaya ng complimentary food and drinks, comfortable resting areas, charging stations at secure baggage storage rooms.
ang pagbubukas ng panibagong OFW Lounge ay patunay lamang na prioridad ni Pangulong Marcos Jr. at ni First Lady Marcos ang kapakanan ng ating bagong bayani. At dito na po rin tatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas. Ngayon, ikaw. So, yun lang naman. Yun lang naman. Malinaw pa sa klaro yun, mga kanoisy. So, kayo na masasabi nyo doon, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yun sa comment section. So, again, magiging yun is Malaki Boss Balita TV. Supportahan nyo rin. Subscribe nyo rin. Tapos syempre, courtesy din sa Malacanang. And then, yeah, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Pilipinoise, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun, par. Yun na yun. Yun na yun. Yung about kay Barsagas, ano. So, ano naman, sayang yung ano, par, biglang, ano, umatras yung yag balls ni Kiko Barsaga sa part na, ano, parang, akala ko kasi willing talaga siyang, ano, banggain, ipagtanggol yung mga DDS, ano, na, di bali na masakripisyo yung work niya, pero wala, umatras din yung yag balls niya, and then yeah, sumunod pa rin siya in the end about dun sa, ano, sa House of Representative na request, ano. So ang ano lang dyan, 60 days na walang trabaho, aray ko, diba? So kung hindi niya talaga ititigil yan, wala, matatanggal talaga siya. Ako di naman ako naniniwala na ano may pangmumulitika sa part, I mean, siguro pamumulitika meron, pero what I mean ba is yung tatanggalin ka lang ng walang dahilan dahil kalaban kayo. Imposible, di ba? Kasi meron naman talagang dahilan. And alam nyo yan na aminado mismo yung mga kasamahan nila Barsaga, di ba? Na some kind na abuse niya nga yung power niya or meron siyang nagawa na hindi tama. Di ba? Hindi kaaya-aya. So parang karma niya na yan or lection niya na yan. Di ba? Leksyon na yan ng pagiging congressman niya na hindi lahat pwedeng idaan sa pag-ngangangaw-ngaw, meow. Natawa nga ako kasi may shinare si Kiko Barsaga na meow. Tapos parang mini-misdirect talaga nila yung tao, pinapakita nila sa mga DDS na ang pagkatanggal lang kay Barsaga is yung meow, di ba? Like, nag-meow lang daw, natanggal sa trabaho while yung iba nagnakaw. So, yan yung parati nilang defense, So, siguro for me, kung nag-meow lang, kahit ako, magdi-disagree ako na tanggalin siya, or isuspend siya. Pero, hindi lang naman siya nag-meow Nambastos siya para. So, magkaiba yung, freedom of speech. Tapos, yung mambabastos ka. Diba? Mababastos ka doon sa Congress. Magkaiba yun. So, about naman doon kay BP Sara, grabe yung kahipokrituhan niya sa part na yun. 'Di ba? Na siya pa mismo yung nagko-call out sa mga sakim. Alam naman natin kung ano yung issue niya, 'di ba? Grabing hipokrito. Dapat kay hipokrito talaga par. Kahit sang banda mo tingnan. Sobrang hipokrito, 'di ba? Kayo, ano bang masasabi niyo doon sa part na yon ni BP Sara na parang nananawagan siya na may panagutin sila? Ha? Ano yan? Dapat unahin niya sarili niya. Di ba? Nainis talaga ako every time na makikita ko to, napapansin nyo, mostly sa, mga tirada ko talaga dito is lang, may mga point sometimes, di ba? Yung ibinabato ng senators ng Duterte, di ba? Yung mga Dutertes. Sometimes may mga point yung mga pinagsasabi nila. Di ba? For example, about dun sa accountability. Tama naman, 'di ba? Sabi nila dapat maging accountable 'to. Yung about sa bending the law, dapat hindi tayo mag-bend ng law. 'Di ba? So may mga point yung pinagsasabi ng mga DDS. Ang problema ko lang sa kanila, kapag sila yung maagrabyado sa mga ganyan, 'di ba? Is iyak sila ng iyak. Gagamitin nila na dapat ganito, dapat ganyan, dapat ganito, dapat ganyan. Pero kapag kayong sa kalaban naman nila, yung nagiging ganyan, 'di ba? Bigla silang umiipal. 'Di ba? Alam niyo yung kapag kayo okay lang, pero kapag sa ibang tao na hindi na pwede sa kanila 'yon. 'Di ba? Nainis talaga ako sa part na yan yung pagiging hipokrito talaga. Like yung si Robin Padilla na dapat ito i-double check nyo to. Dapat wag kayong basta-basta maniniwala. Pero sa side naman nila, naniniwala agad sila. Diba? Si Marcoleta. Like,
Dapat hindi mag-bend ng law, pero sila naman may pa-bend ng law ng konti. Alam mo yung ganyan, na kapag sila exempted, ay Marcoleta, nagsasabi siya na dapat inaano ko yung mga diskaya, Your Honor, di ba, na hindi pwedeng isauli yung pera nila kasi wala yan sa batas. Sinusunod ko lang yung batas dito. Yan yung sinabi ni Marcoleta. Tapos abot naman dun sa sosi niya, hindi ko dineclare yung yung sosi ko kasi yun yung request ng ng donor. Ang tanong, nasa batas ba yan? Sinabi sa batas, declare mo. Ano yung ganyan par? Na sinusuway nila yung batas, pero kapag kaibang tao yung sumusuway, pinaglalaban nila. Ano na yung ganyan? Si Mas Kiko Barsaga ba? Pinaglalaban nila, okay lang. Pero kapag ka sa ibang tao, kini-question nila. Diba? So, dyan lang naman talaga yung problema ko sa mga to. Like, legit. Sometimes talaga, may point naman yung mga pinagsasabi nila. It's just, ang pangit lang na sa bibig nila mismo galing. Pinakatapuan dyan is about sa due process. Alam niyo yung sobrang lakas sila kung maka-correct sa due process, maka-question sa due process na bakit hindi nyo kami idaan sa tamang due process, something like that. Tapos yung mga pinagagawa naman nila, hindi naman dumadaan sa due process. Diba? Yun lang, medyo nahihipokrituhan lang talaga ako sa part na yan. So, anyways, that's it. So, again, ang video nito is mula kay Boss Balita TV. So, yeah. Balakan niyang Pilipinas. Like, comment, share, subscribe. Comment down your opinion below. Pilipinas is out.